Alam mo na kayo ay sabik na makarinig ng salita ng Diyos ngayong umaga. At kami po ay naniniwala din na ang pagpupunyo po dyan ay hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Kung ano man po yung kakulangan ng ating puso at isip, mga katanungan, ay masasagot po yan ng Panginoon ngayong umaga. Ang ating po nagpagsalita, ilang beses pong nabanggit sa church history natin. Siya po ang ama ng iglesia na ito, na ang aming pong ama na kung saan ay hindi kami iniwanan, no? Na hanggang sa ngayon po ay siya po ay napakalaki po ng bahagi ng aming pong iglesia na ito. At dahil po sa kanyang panalangin, kaya po rin kami narito din. Ang ating po nagpagsalita, Pastor, Reverend, Bishop, siya po yung aming pong professor sa Bible School noong year 2012. Ayaw ko pa nga akong pumasok noon eh. Pero nung sa simula, ayaw. Pero habang tumatagal po yung pag-aaral, parang ayoko nang umalis. Dahil po noon, ay hindi ko alam kung bakit, at nalaman, natagpuan ko lang po ang layunin ng Diyos ay yung kapanawagan ng Panginoon sa akin. So, 2012 na yon, graduate ko sa Bible School, sumama sa mga seminars, hanggang sa nabangitin kanina, humawak po ako ng FBS, na 6 na grupo sa Barangay 175, at ang iba po dito ay bunga po ng aming FBS sa Taga-Robes. Ayan, sila po in-invite po namin. Nagkaroon po kami ng daughter church doon. Ang ating po tagapagsalita ay isa lang po ang asawa. At meron pong 5 anak. Yan. At marami po na siyang apo. Talaga po nandun ang pagpapala sa kanya. Yung po ang sikreto talaga, pagpatuloy kayo ng naglilingkod sa ating Panginoon, wala pong humpay ang blessings ng Diyos. Amen. So ating po nagpagsalita ay hanggang ngayon po ay professor din. Doon po sa phase 2, Agape Church. At siya rin po ang patuloy na nagme-mentor sa amin. So, dahil po sa kanya, ay nabigyan po ako ng pagkakataon na magturo sa Bible School sa Agape Phase 2. Hanggang po in-extend ng Diyos, promote ang inyong pong lingkod sa Bagumbong, Barangay 171, meron po itong pag-aaral. At meron po akong 10 estudyante na mas edad pa sa akin. Nung nasa na sila, nasa 78 to 80 na yung iba. Pero ang lalakas pa po nila. Yung po ang sikreto sa Panginoon. Tulad na sinabi ko, kayo po maglingkod sa Diyos. Patuloy na sumasamba, mahaba ang ating buhay. Amen! So, ating po tagapagsalita ay senior citizen na rin. Yan. Yes, senior citizen na po tayo. At habang kami ng mga senior citizen, di ba? Malakas na malakas? Amen! Maganda na maganda. Amen! Ano ba ang sikreto natin? Mga senior, si Lord. Maglingkod sa Lord. Amen? So, ating tagapagsalita, hanggang ngayon po ay professor na po. At, sasabihin ko po ba, sama po tayo graduate. Graduate po rin kami. sa February 26, sa UP po yun, sa UP. Ayan. So, invited po kayong lahat. Malaki naman po yung UP eh. At siya po ay patuloy din po na ginagamit ng Diyos. Una, naging lupon po siya ng Barangay 176 bago po magkaroon ng paghahati ang barangay. Sa ngayon po, nasa Barangay 176B na po siya sa ilalim po ng Kapitan Sammy Reyes. Sammy Ramirez. Okay. So, siya po ngayon ay hepe ng environmental. Ayan. Kilala po ni Lupon Lucilian. Dati po Lupon, no? Siya po ay na-promote ng Lord, naging hepe po siya ng environmental. Welcome po. Yan po ating president ng federasyon sa kabila pong opisina. So, ang ating po tagapagsalita ngayon, hindi ko nakakabaan, pero medyo mahabanan, no? Ay talaga pong tunay na ang kanya pong buhay ay malaking pagpapala po sa bawat isa sa atin. At yung mga hindi po nakakilala sa inyo, sapuhin na po ninyo ang blessing na kanya i-release. Kaya ang lahat mo ay pandinig ay pakinig. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo kong kakalabitin.
Yan. Huwag niyo akong kakausapin. Amen ba? Amen. So yun, may dadagdag pa po ba ako? Ay, siya po ay chairman ng aming pong school, Andrew Seminary. Pantas. Chairman po ng Pantas, ng mga bishop, reverend, mga pastor, mga leaders ng buong Caloocan. District 1. Wala po, pero may atin na District 2 din no? So, lalawak po yan. Kukunin na namin District 2 rin. Ayan po. Tunay nga po na ang buhay po ng ating nagpagsalita ngayon ay pinagmamalaki natin sa Panginoon sapagkat siya po ang tunay na ebidensya na witness na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Kaya po, palapakan natin ang Panginoon sa buhay natin nagpagsalita. Bishop Jesus Lito Roque. Okay. Salamat po, Pastora, Dr. Luz Biminda Hilaran. Pwede po malakpakan natin ang Panginoon. Okay. A happy and peaceful and a blessed 14th year anniversary ng Iglesia ng Lots of Glory. Pwede po malakpakan muli natin ang Diyos. Na may tema, moving forward, nothing is impossible. Amen. Sa kabila po ng 14 na taon na kayo ay nag-anibersaryo ngayon, nagdiriwang ngayon, pero sa loob na 14 na taon na yun, isang tamakmak na mga pagsubok, ups and down, no? Lots of trials na kung wala ang pagkasig ng Panginoon, mahihirapan po tayo sukain yung mga pagsubok na yun. But by the grace of the living God, dahil nga sabi nga ni Pastora kanina, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya mga buhay pa rin tayong lahat. Pinamaya katabi mo, buhay na buhay ba? Amen. To God all be the glory. Okay. Tayo po tayo lahat bilang paggalang sa Ginoo sa kanyang po mga salita na atin po ang pagbubulay-bulayan sa umaga po ito. Aklat ng Pilipos or Philippians chapter 3 verse 12 hanggang verse 14. Ito po ang atin po mababasa sa Tagalog version. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap kong makamtan. Nagpupuyat ako upang patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatao sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Panginoon, salamat po sa loob ng 14 na taon ng Diyos na iyong pong pagsama sa iglesia po ito. Salamat, Panginoon, dahil kitang-kita po namin buhay na patotoo, Panginoon Diyos, na sila ay iyong pong sinamahan. Sila, Panginoon, ay iyong pong pinagpala. Sila, O Diyos, ang iglesia ito ay iyong pong binabayan. Kaya naman, Panginoon, patuloy po ang selebrasyon ng iglesia po ito sama-sama hanggang sa iyong muling pagparito, Panginoon Diyos. At hayaan mo po na habang bubulay-bulayin po namin ang iyong mga salita, Santong Espiritu,
ikaw po ang siyang tumalab. Ikaw po ang siyang mangusap at tumilos sa amin pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At sa iyong mapagpalang kamay, inaangkin po namin ang tagumpay. Salamat po ng maraming-marami. Kaya naman, O Diyos, maingat naming ibinabalik sa iyo ngayon pa lamang ang tagumpay ng gawain na ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, ibigay po natin yung pinaka-the best na panakpak sa Panginoon. Amen. Glory. Glory to God. Pwede po ito po. Sabi nga po ng English version, si Pablo po ang nagsasalita. Not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward for what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Si Pablo po ang siyang nangungusap sa pamamagitan po ng mga pangungusap na ito. At si Pablo po, nung kanya pong binabanggit ang mga bagay na ito, siya po ay nakakulong. Paul was in prison. At sa mga panahon po na yan, marami na po mga achievements. Ito po si Pablo. Nakapagtayo na ng maraming simbahan. Nakapangaral na sa iba't ibang mga lugar. Nakapagpagaling ng mga may karamdaman. Maraming mga naligtas sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Pero sa kabila ng lahat ng mga bagay na yan, sa kanyang mga nagawa, ito po ang kanyang pong mga binabanggit o sinasabi na para bagang marami pa ang dapat na magawa. Marami pa ang dapat na ma-achieve. Marami pa ang dapat na mapagtagumpayan. Katulad po ng iglesia po na ito. Ang ganda ng inyong pong tema, moving forward. Why? Because nothing is impossible. Amen. Nothing is impossible to God. And nothing is impossible with God. Amen. Dahil kasama natin ang Panginoon, Diyos ng imposible. Walang bagay na imposible sa atin po ng mga nagtitiwala sa atin po mapagmahal na Panginoon. Amen. So, kung ano man ang inyong mga naging mga mabibigat na karanasan, tama-tama. Ano ba? Eksakto yung inyong tema na inyong po inilagay ngayon na atin po pag-usapan. Meron pong tatlong bagay. Pag-usapan po natin, actually title yan moving forward. Yung tema, how should we move forward in our Christian life? Forwarded into Christian life. Sino po rito yung mga matagal na mananampalataya? Sino yung mga bago pa lamang? Diba? So, lalo tigit sa mga matatagal na mga mananampalataya. Kumusta po ang ating pong buhay mananampalataya? Buhay paglilingkod sa Panginoon. Yung iba po sa atin, maaaring naglilingkod kayo sa Panginoon. Pero, ang uri ng paglilingkod ay parang bagang taken for granted. Kaya nga sabi, moving forward. Gusto ko po yung kayong amunin
mula sa inyong kinalalagyan ngayon, paraan at sistema ng inyong paglilingkod ngayon. Dapat po, magle-level up tayo. Amen? Sino yung gusto na mag-level up? Kasi pag nag-level up ka na naglilingkod sa Panginoon, i-level up naman ng ating Panginoon ang iyong buhay. At ang iyong kabuhayan. Amen. Sino ba naman ang Lord? Yung mga nagle-level up na talagang masugid na naglilingkod sa ating Panginoon, ang pinakita ko po, talagang mga pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Amen? Pinagpala ang kanyang mga anak. No? Pinagpala yung mga hahawakan ng kanyang mga kamay. No? Ano man ang decision making niya, pinagpapala ng ating Panginoon. Kasi na, nagle-level up ka ng paglilingkod sa ating Panginoon. Pag inuna mo ang Diyos, uunahin ka rin niya ng pagpalari. Amen? God, glory. So, yung key phrases, setting our goals according to God's will. For us to move forward, napakahalaga niyan. You need to set your goals according to the will of God. Pagka ang mga layunin mo sa buhay, panuntunan mo sa buhay, inaangkla mo. Amen? Sa kalooban ng Diyos, titiyakin ko po sa inyo, magle-level up kayo. Mag-move forward kayo. Gaganda ng gaganda ang inyong ministeryo, gaganda ng gaganda ang inyong buhay. Siyempre, habang gumaganda ng gumaganda ang inyong buhay at kabuhayan, paganda rin kayo ng paganda. Amen. Paganda ba ng paganda? Pagwapo ba ng pagwapo? Amen? Yun po yung mga naglilingkod kay Lord. Pero yung mga wala kay Lord, di ba? Pagka ibang Lord ang pinaglingkuran mo, tama? Oh. Ba, paglingkuran mo siya, no? Ba't pa mo mga ganon? Okay lang ba? Si Gambling Lord. Di ba? O si Drug Lord ang iyong paglingkuran. What happened to your physical body? No? Okay, kita niyo mga senior citizen tayo. Ako, mukha ba ako senior? Ay, bubuhay, di ba? Pero habang tumatanda, masara ayo ba, di ba? Habang tumatanda, pagwapo ng pagwapo. Tama po ba? Pero yung mga nawala kay Lord, 40 anyos pa lang, mukhang 60 anyos na. Tama? Papangit na papangit! Kaya ang hamon ko sa bawat isa po sa atin, lalo na yung mga wala pa, surrender na po natin ang buhay natin dito. Amen? Hindi po ba? Lalong-lalo na sa atin ng mga senyorito na at mga senyorita na. Tama po ba? Nasa tapit hamon na po tayong lahat. Whether you like it or not. Tama? Dati na tayo, palulog na po yung araw natin. Tama? Hindi man ako nananak. Pero ang pinakasusi niya nga, bago tayo lulugan ng araw, kailangan nating makasama ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, hanggat nabubuhay po tayong lahat. Bago lulugan ng araw. Yun na po ang pinakadakilang tagumpay. Okay. How should we forward? Moving forward in our Christian life. Sabi po ng verse 13, but one thing I do, brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do,
forgetting what lies behind. The first thing to do for us, no, to move forward, una pong gagawin po natin, talikuran ang nakaraan. Amen? Kalimutan ang nakaraan. Forgetting what lies behind. No? Yung mga masasakit na karanasan, mga magagandang karanasan. No? Hindi na po tayo dapat mag-rely doon. At ako'y naniniwala, kung meron kang magandang karanasan sa mga taon na nakalipas ng iyong buhay, naniniwala ako na meron pa po higit na mga magagandang karanasan na nakatakdang iparanas sa iyo ng ating buhay. Amen? I-preach ko po ito sa church namin bago mag-2025, 2026. Sabi ko, Lord, gusto ko ng mga bagong karanasan. 2026 paranas ko sa amin. Alam niyo po, pagpasok pa na ng January, from January 6 hanggang 13, nasa Taiwan po kami. Bagong karanasan. Nag-mission po kami sa Taiwan. Amen? At naranasan po namin, at nakita ko po, yung galaw, yung kilos ng mga kapatid natin mananampalataya po sa Taiwan. Yung sigasig nilang maglingkod sa Panginoon. Yung bigay buhay nilang paglilingkod sa ating Panginoon. Yung kanilang pagiging prayerful. Ganyan katindi. No? Kaya nahamon po ako. Lalo na po, siyempre, mga nagkakaedad na tayo. Diba? Sabi nga ng isang kausap ko naman, may edad na rin eh. Bishop, na-experience ko na lahat. Dami ko na naranasan. Ngayon, itinatalaga ko yung sarili ko. Nagagawin ko na ang pinaka-mainam na magagawa ko para sa Panginoon. Sa mga nalalabing buhay na bigay sa akin ng Panginoon. Amen? Unang hakbang, talikuran ang nakaraan. Forgetting what lies behind. Forget the past means letting go. Amen? Let them go. Tanggapin ang katotohanan. Naalala ko lang minsan meron ako niyayaya Brad, sama ka na maglingkod kay Lord. Pastor, ana. Bakit naman? Ano po, pastor hindi ko po ma-let go. Hindi niya raw ma-let go. Yung alin? Yung kanyang number 2. Hello? Hindi ka talaga makapaglilingkod na maayos sa Panginoon. Pag may karga ka. Tama? Pag may alaga kang kasalanan. Hindi ka makapaglilingkod na maayos sa Panginoon. Kasi po, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na banal. Kaya ang mga karapat dapat maglilingkod sa Kanya, yung nabubuhay sa kabanalan. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Sa unang dadagdagan, huwag mo yan ang dadagdagan. Basta sinabi, umayos ka matanda ka. Huwag mo ganun, ano? Minsan kasi, sa totoo lang po, minsan kung kailan tumanda, at saka nagpasaway. Tama? Sa halip na kung kailan tumatanda, at saka nagiging babae, nagiging na ulo pa ng kanilang pamilya. Are you with me? Let go. Amen? Ano ang dapat na i-let go? Our past mistakes. O, sino yung bahala ng sablay? Dami nito mga hali ng sablay Puro na kamalian, puro naman negative, puro pangit ang mga pinagagawa sa buhay. Dapat talaga umayos no? Talikuran na yan. Hindi ka mapapaluto dyan.
Amen po ba? Ano pa? Not dwelling on our failures or regrets. Huwag ka kung sumandagkaan. Yung bang, huwag ka magpa-apekto. Kung may failure man, move on. Tuloy ang laban. Kung may problema, tuloy ang laban. Wala po pwedeng umadlang. Sa tulong at biyaya, grasya ng ating Panginoong Diyos. Ang bawat problema na nararanasan po natin, gagawin lamang natin tungtungan ng ating pananampalataya. Amen! Glory to God. Hallelujah. Sino rito yung lagpas na 31? Ang edad na wala pang boyfriend. Failure ba yun? O talagang pihikan lang talaga. Pero merong nakahanda. Ang Diyos. Yung anak ko, 31, si Jessica. Diba? Nagkaanak 31. Ako sa kanya. Amen? So, sandali po natin dapat na huwag po tayo magpa-apekto. Hindi ko po alam ang mga problema ninyo. Amen? Hindi ko alam pinakaharap. May sakit ka man, may karamdaman, ang Diyos ang magpapagaling. Amen! At may kakaya na magpagaling. According to His will. Amen? Yun pa rin. Ano man ang iyong problema, financial, family problem, personal problem, pagkatiwala ito. Amen? Bakit? Sabi nga ng Bible, cast all your cares upon Him, for He shall sustain you. Amen? Letting go of our past success. Not resting on our laurels. Not resting on our achievements or our recognition. Sabi ko nga sa inyo, si Pablo na nagsusulat nito, ang dami niyang mga tinatawag na achievements. Daming simbahan na napatayo. Diba? Ang daming mga naturuan. Ang daming mga himala na nangyari sa kanyang pagministeryo. Pero sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, hindi po siya tumigil doon. Amen? Bagkus, ang layunin niya, moving forward. Amen? Kaya, that is the great challenge sa atin. We need to move and to go forward. Kung ano ka ngayon, tama? Kung ano kalalagayan mo ngayon, level up. Huwag ka papayag, yan pa rin. Amen? Mas lalo ka dapat magpursige. Mas lalo ka dapat na kumilos para sa gawain ng Panginoon. Mas lalo dapat na ibigay mo na ng lubusan ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Amen? So, isang napakagandang hamon. Ano pa? Let go. Letting go. Talikuran na nakaraan. Our past hurts. Sino yung may duga ng puso? Di ba? Sino yung mga sipayong puso? Sino yung binubugbog ng asawa? Sino yung battered wife? Battered husband? Meron ba? Bakit, no? May mga ganun. So, lahat ng mga masasakit na karanasan, let go. Amen? Karanasan sa ministry, let go. Pahilan natin sila. Hayaan natin sila. Lord, bahala na kayo. Basta mahalaga, Panginoon, sa kabila ng masasakit, nakakaiyak ng mga karanasan na ito.
lalakad kami. Mag-move forward kami. Dahil alam namin, sasamahan mo kami. Amen? Tanggalin natin ang hinanakit. Tanggalin natin ang galit. Tanggalin natin ang buot. Ang ilagay natin, pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Amen? Talapakan natin sila. Kasi nakakaganda lang po yan. Starting lang po yan. Pag may karga ka pa rin, mahirap mag-move forward. Amen? Kaya nga sabi ng Roma na Hebrew chapter 2, di ba? Yung takbuhin ng pananampalataya, kailangan tanggalin. Sa pagtakbo sa pananampalataya, kailangan natin alisin lahat ng sagabal. Amen? Amen. Lahat ng hadlang sa pagtakbo, kailangan natin ipatanggal kay Lord yan. Amen? So, upang sa ganon, masaya kang tumatakbo sa iyong pananampalataya. Amen? Amen. Forget means no longer to be influenced by it or to be affected by it. Amen? Yan ang ibig sabihin. Hindi ka na raw apektado. Amen? Totoo mo ba yung forgive and forget? Ha? Oo. Sino may mga buzzwords? Amen. Sino? Na-forget niyo ba? Na-forget? Yung literal na-forget? Iba hindi. Nandiyan pa. Nasa puso. Yung mga pangit na karanasan. Yung mga masasakit na karanasan. Pero ang ibig pala sabihin, hindi para magka-amnesia ka. Diba? Ang ibig pala sabihin niyan, sa kabila na meron ka mga pangit na karanasan, hindi ka na apektado ng mga pangit na karanasan nila. Diba? Yung mga pangit na tao na nakasama mo, diba? Yung mga pangit na ginawa sa iyo ng mga tao na kasama mo, you are no longer affected by them. By the grace of the living God. Kung makapag-move forward tayo. Pwede yun. Kala ko magkakaroon ng talikod talaga. Diba? Kaya pag naalala niyo sila, nakita niyo, Lord, tinatawag ko na yan. Ha? I'm no longer affected by them. Alam na sila sa buhay nila, Lord. Ha? Basta mahalaga, Lord. Paglalakad kami sa aming pananampalataya, kasama ko ito mga kasama ko sa church. Ha? Oo. At ang pinakamahalaga, kasama ka namin. Amen. Palagpakan natin ulit si Lord. It means that we break the power of the past by living for the future. Breaking the power of the past. Yeah. Living for the future. Amen. Ilang beses ako nag-speak sa inyo, no? Nasa phase 1 pa lang kayo. Tapos na kayo ng phase 3. Sabi ng San Juan, the Church History, phase 3 po yun. At ngayon, narito kayo. Kaya, alam niyo, blessed po si Kapitan Tony Matias na hinayaan niya na ipagamit ang lugar po na ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Dahil sa kanya yung pagpapala na yun. Amen. Ang sino man po na nagpulukas ng gawain at kumakaya na magkaroon ng gawain paggamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Buhay niya man, hari-harian niya man,
ibabalik ng Panginoon. Siksik din. Sa dulo po ako, Kapitan Tony Marias. Amen. Talapakan naman natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Glory to God. So, remember, we cannot change the past, but we can change the meaning of the past. Amen. Tama ba? Wala? Hindi mo na ba? Di ba? Pinuha na ng asawa yun. Na ang lord mo na asawa. Di ba yung asawa niya? Di ba? That is past. Pero, pinakita ko naman, masaya ka naglilipot kayo. You can change the meaning of the past. Pero pag napaka-apekto kayo, sa pangit na karanasan na yun, baka wala na kayo sa barangay, wala na kayo dito. Pero, hindi ka nagpa-apekto. At ako'y naniniwala dahil kasama mo ang Diyos. Yan ang iba. Glory to God. So, ang ganda ng tagteka ng foundation. We cannot change the past. Tapos na yun. Hindi mo may babalik yun. Tapos na yun. Hindi mo na mapabago yun. Nangyari na yun. Pero, you can change the meaning of the past. Amen. By the grace of the living God. Biyaya ng ating Panginoon. So, talikuran na yun. That is first. Amen. Pangalawa. Verse 12. Ang sabi po ng verse 12, not that I have already obtained it or have already become perfect. Yan ang katabi mo? Perfect na ba? Sino po nito ang pangalang perfecto? Tapos sa apelido perfecto. Diba? May mga gano'n, no? Sabi ni Pablo, not that I have already obtained it. Sa Tagalog, sabi roon, ano sa Efeso? Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Amen. That is His present life situation. Amen po ba? Yan yung kasalukuyan. Sa kasalukuyan sitwasyon natin po mga buhay, maging practical po tayo. The second point is all about harapin ang kasalukuyan. Amen? Sabi po ng ibang salin, I don't mean to say that I have already achieved these things or have already reached perfection. Amen? Kaya kung ano po ang sitwasyon ninyo ngayon, practical, tanggapin niya. Narito kayo ngayon. Sa lugar nito, nakalagay ng 7.5. 7 na ito. Pero nakikita ko po someday. Mark my word. Bibigyan kayo ng Diyos ng sarili ninyong lugar. Amen! Kapagdagat ko sa pinagdag pa niya 500 square feet. God can use anybody. Hello? Nothing is impossible. Amen? Yung bata-bata ko dati, yan po. Nag-asawa siya. So, nung kasama ko yun, talagang, alari ko talaga. Ayun, nag-asawa siya. Sabi ko sa kanya. Ako nag-asawa sa kanya. Sabi ko, sir, pagbalik mo dito sa Bagos Sila,
nakakotse ka na. I-deliver sa akin ito. Alam niyo po, nung huling punta niya sa Venezuela, nakakotse na siya. Nagpas na ng Diyos. Kaysa na dating bading, naging bading. Hello? Hello? Nothing is impossible. Amen? Move forward. Huwag natin titignan ang sitwasyon natin ngayon na pangit. Amen? Marami akong nakita. Dati ang bahay nila sitro sa langit. Ang sahig doon ba? Wala akong ganyan nila kalala sa tingin. Pero ngayon, 3 palapag na magandang usali. Nothing is impossible. Dapat na naglingkod sa Panginoon. Buhay ang Diyos. Nakikita ng Diyos sa ating mga pagpapagal. 1 Corinthians 15:58, finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Our labor in the Lord. Kaya tayo po mga matatanda na. Samantalahin na po natin pagkakataon na ito. Yung nalalabing buhay natin. Kaya lakas na loob ko, senior ako eh. 64 na po ako. Baka na 63. Yung nalalabing buhay natin, isurrender na po natin kayo. Ibigay na po natin kayo. Upang pagdating ng tatang panahon, paglaharap natin sa Kanya, 100% tanggap ka sa langit. Amen po ba? Amen. Glory to God. So, napakahalaga po. Yun, nakatutok tayo. Amen? Nulit ko, ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo ngayon, wag mong titignan yan. Kung kahit isang tuka ka ngayon, wag mong tignan yan. Magtiwala lang sa Panginoon. Amen. Diba? Kung ikaw www.com ka ngayon, ano yung www.com? Walang. .com. Diba? Darating ang araw, pagpapalakin ka ng Panginoon. Amen. Itataas ang buhay mo ng Panginoon. Ang susi, maglingkod sa Panginoon. Yung mga naglilingkod, magpatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen. At yung mga naglilingkod na mga tatagal, pagkantahin natin, mag-level up tayo na ating paglilingkod kay Lord. Level up. Glory to God. Now, athletes succeed when and by doing everything. Walang atleta na nagtatagumpay. No? Nakapagkamalan kung ano namang pinaggagawa mo sa buhay. Amen? Ang atleta, disiplinado. Kaya ang Kristiyano matagumpay, disiplinado. For you to move forward, discipline your life. Amen? Kailangan natin talagang ipaayos sa Panginoon. The winners are those concentrate and focus their eyes on the goal, not in obstacles. Sino na ba magtatagumpay? Yung nakatutok ang mata doon sa finish line. Amen? Hindi sa mga sagabal. Hindi sa mga obstacles. Hindi sa mga katinisuran. Amen? Yung paglalakad mo rito talagang hindi mo pwede ka ma-stumble eh. Bisa meron nakakainis na ugali ang kapatiran natin. Diba? Ma-stumble ka dyan someday. Maasar ka dyan. Mainita ka dyan. Pero kapag ikaw ay malalim,
hindi ka po magpapakapekto sa mga hangin na nakikita mo o naririnig mo. Amen? Amen. Yun po. Yan ang mga mature na mananampalataya. Hindi yung konting kibot reaction ka agad. Di ba? Galit ka agad. Marinig ka ng pangit. Pangit niya ng tugon. Di ba? Hindi po ganun. Sabi nga, Paul was in prison when he wrote this episode. Saan ka? Nakakulong ka na nga. Ikaw pa yung nagko-comfort sa labas. Ang tibay na pananampalataya ng tao na ito. Di ba? Na sinabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa kahirapan, masaya ako. Kontento ako. Sa kasaganaan, kontento ako. I can do all things. Amen? So, kaya nga sabi niya, for me to live is for Christ, and to die is gain. Amen? Ano sabi ni Paul? Para sa akin, ang mabuhay para kay Kristo. Nabubuhay ako para sa Kanya. Pag namatay ako, pakinabang. Amen? Kaya, kung gusto niyo pakinabangan ninyo ang inyong kamatayan, ngayon pa lamang, no, inahamon ko kayo. Mabuhay na po kayo ngayon para kay Kristo. Palakpakan natin ang Diyos para sa ating. Ang karera ng buhay ay hindi lang nakatutok sa medalya, kundi tungkol sa kung sino ang kasama mo sa pagtakbo. Hindi na nakatutok doon. Ang karera ng buhay, napakahalaga sa pagtakbo natin. Ang kasama natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang aalalay sa atin, papatlubay sa atin, mag-encourage sa atin. Amen? So, harapin ang kasalukuyan. Ano po sitwasyon ng buhay ninyo? Oh? Ano po kalalagayan ninyo sa pamilya? Ano po sitwasyon ng bulsa ninyo? Hello? Physical. Ano sitwasyon? Ikaw at ang Diyos ang nakakala. Pero, huwag mong hayaan na yan ang maging dahilan o ilos ka. Move forward. Amen? Lakad lang. Tuloy ang lakad. Amen po ba? Pangatlo, tanawin ang bukas. Tanawin ang gantimpala ng hinaharap. Amen? I press on toward the goal. Sabi nga, finishing well is more important than starting well. Amen? Yan po natatakot si Pablo dyan. Dami niya ng achievements, dami niya mga laurels, dami ng tagumpay, pero may natatakutan niya pa rin na baka hindi siya mag-finish well. Amen? Kaya sandal pa rin sa Panginoon. Are you with me? Wala po pwede sa atin magsabi rito na matatag ako, matibay ako, malakas ako, spiritual ako. Galatians chapter 6. No? Baka bukas makalawa, hindi mo alam, bagsak ka. Huwag kang pante. Amen? O, finishing well is more important than starting well. So, bakit? Because on that finish line, the Bible said, the Lord Jesus Christ is there. No? For the awarding. Amen. For the rewarding. Andiyan siya. Amen. Na magbibigay
magbibigay sa iyo ng utong ng mga gantimpala. Amen po ba? Sino yung gusto ng mga utong ng gantimpala? Amen. Ang Diyos mismo. Kaya nga, lagi natin pakatandaan, ang ganda talaga ng tema ninyo, moving forward. Kaya hahamon ka talaga mag-level up tayo. Kung tumutugtog ka na, level up ka. Kung nag-mission ka, level up ka. Yung prayer life ninyo, level up. No? Minsan kasi pagka prayer meeting halimbawa 5 po ang miyembro, prayer meeting 5 lang ang dumadalo. Level up kayo. Prayer devotion. Doon mo na nagpe-pray tayo, doon mo na naging kawangis natin ng Panginoon. Doon mo na naglalala tayo ng mga devotion for Lord. Yung kanyang imahe, nagiging ang natin, imahe natin. Yung kabanalan niya ay transfer sa atin. Hindi naman yung katabi mo, mababalan. Alam. Hello? Hello? Ang susi, babat sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. It is not enough to run hard quickly, but not finish the race. Oh. Baka yung iba sa inyo, gusto na bumitaw. Gusto na mag-backslide. Gusto na tumalikod. Hindi ka mapapanood. Amen? Pag tumakbo, takbo ka na lang talaga. Amen? Mahalaga ano ba? Pastor, ayaw ka na sumama. Diba? Layo na natin. Nasa phase 1 tayo natin. Ngayon 175 na. Parang kayo 175 na. Depende. Tuloy-tuloy po. Hanggang ulit tayo dito. Kaya pa lagi ko hinahamon dito kasi yung sinisya sa amin Diba? Ako dami na niya ko nararamdaman. Pero alam niyo po ba, kahit anong nararamdaman ko, hindi po ako nagpapahit ka sa mga nararamdaman ko. Lalo po ako nagiging masikasik na naglilingkod kay Lord. Bakit? Ang katwiran ko po, mas gusto ko puntahan ako ng kamatayan na nasa ministry ako. Tama? Saan man dagdag ka ng kamatayan, nasa bulakbol ka. Ito na naman pinagagawa mo sa buhay. Are you with me? Determined Christian focus on the goal, not on his surroundings. Amen. Yung mga determinado mananampalataya, nakapokus ka. Di ba sabi nga, ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesus, kay Jesus Christ, na pinagmulan ng inyong pananampalataya at siya rin ang nagpapasakdal. Amen? Kaya, sa paglakad sa pananampalataya, namin ang pagtumita sa kapila, mas takbo na lang. Amen. Kaya tutok lang po. They live in a disciplined life and remove their comfort sin. Not just only their comfort zone. Remove your comfort sin. Amen. Tanggalin. Hamon po ito. Ipatanggal natin kay Lord yung mga wickedness natin, kasalanan natin. Amen. Sagabal po yan sa buhay. Sagabal po yan sa pagbuhos ng mga biyaya sa buhay natin at sa pamilya natin. Mark my word. Hanggang hindi mo tatanggalin yan, mga wickedness na yan, mga kasalanan na yan, hadlang po yan. Kaya kung gusto po natin malayang pumasok ang biyaya, ipatanggal na. Huwag na natin hantayin na ikaw at tanggalin ni Lord sa lupang ibabaw. Tama ba? O, ayos na po ba kayo? Pumalakpak po yung mga ayos na.
Lumalagpak ko yung gusto magpaayos kay Lord. Glory to God. Paul faced obstacles, oppositions, hindrances than most of us today. Amen? So, matindi ang pinagdaanan ni Pablo. Magupitin ka, kaya mo yun? Diba? Talagdarin ka, kaya mo yun? Ipatuloy na ka, kaya mo yan? Dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon? Wala pa po. Mga napakaliliit na mga problema kinakaharap natin. Kaya na nakakalungkot. Minsan maliit na ang problema, parang pinalalaki natin. Are you with me? Dahil na sa hindi pagtitiwala kay Lord. Kaya, yet, remain committed to whatever God told him to do. I will challenge you. Lalo nga na mga old tenants ng tons of chlorine. Old tenants na tao, mga tatagal na. Kasi simula nag-preach ako dito, nakita ko na yung mga magmumukha niyo. Di ba? Kaya, huwag niyo iipanan ng pastoran ninyo. Amen mo ba? Suportahan niyo yan. Alalayan ninyo sa takbuhin na inilatag sa iyo ng ating Panginoon. Amen mo ba? Amen. At tiyak na kayo po'y sasamahan ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi nga moving forward, nothing is impossible. Always remember, pag nagsara ang pintuan, kasunod ay ang pagbubukas ng mga bintana. Tama ba? Kaya parang hindi niya tao. Sa bubul, bahay bubul yata binabanggit ko. Pero, that is the reality. Nagsara ng pintuan, face pa. Bahala na sila to. Diba? Pero ako naniniwala, ang Diyos mo ay magbubukas sa ministeryo niya, Pastor Ramos. Open door. Not just only open windows. Amen? But open doors. No? A great opportunity ipapakita sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. In conclusion, nasabi na talagang tagtapang ng 11 lang pag-preach. I want to know Christ and experience. Ito yung chapter 3, verse 10 to 11. I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing in his death, so that one way or another, I will experience the resurrection of the dead. Amen? Napakagandang adhikain sa buhay. Sino po yung ito gusto tumulan kay Pablo na maranasan yung kapangyarihan ng pagkabuhay na maguling? Sino po rito yung gusto mamatay? Hanggang mamatay. Alam-alam sa kanilang pananampalataya. Amen? Dahil ako'y naniniwala, katulad ni Pablo, pag namatay ka, dahil sa iyong pananampalataya, bubuhayin maguling ng ating ang sasabi na ng Panginoon sa paraiso. This is the challenge. Mga kapatid, life is too short. No rewind. Amen? Amen. Walang take two. Amen po ba? Hindi naman may babalik ang nakaraan. Ang nakaraan ay hindi na muling may babalik. Hanggat may pagkakataon para maitama ang pagkakamali, ay nararapat unahin ang mga bagay na pinag-usapan ko natin. Ang Diyos po ay mabuti, ipaubaya sa Kanya ng ating katalis. At may bagay na pinag-usapan ko natin sa umaga po ito. For us to move forward victoriously as a Christian. Forgetting what lies before.
Bukas natin, ang daming mga magagandang naghahan pa. Dahil sa bukas natin, nandiyan si Lord. Amen? Tayo mo kayo. Glory to God.